Kasi mamaya kapag meron kami intimate na mga ex-owner, mamaya may intimidate din ako kasi mga templado na char. Pero ano ba, okay lang ba sa inyo? Magkaroon kayo ng movie na gano'n, na medyo mas intimate or may Like factor? intimate, like yung talagang confrontation, yung mga gano'n. Kasi syempre talagang ang laki na rin talaga ng ginalaw mo. Well, noon pa naman talaga magaling na, pero ngayon talagang napansin mo siya. Kasi happy ako, sobrang happy ako na napansin siya talaga. Kasi noon pa siya, dati kasi anong tawag mo, underrated. Noon na matagal na siyang artist, so hindi nakikita yung galing niya. Ngayon, alam mo yun, oras-oras lang talaga, no? Panapanahon lang talaga. So ngayon, ito yung panahon ng isang wanton pinche. So lalo mo siya? Yes, na nakita. Oo, talaga naman. Siyempre, sabi ko nga kapag nagkaroon ako ng mga extra na with him talaga, magiging proud ako. Dati kasi nakikisaw-saw lang ako sa kasikatan ni Ines. At inaapi-api ako dahil superstar ng Viva to dati, di ba? Anong pelikula mo? Dama de Noche, Panasa, sa Viva. So ngayon, di ba, at least, this is your time. Extra lang ako nun. Oo, ngayon, iba bida-bida ka na. Best actor na yan. Di ba, best actor ay to shine. Move forward our next media friend for this afternoon to ask our guests, our stars, question. We have from Jayco TV, a TikTok content creator, we have Jayco Manangan. Hello everyone! First of all, congratulations to the whole cast and team. Okay, my question is, this movie seems not only revolve about Father Roel Gallardo and his faith, it also tackles yung pinaglalaban and belief of Abu Sayyaf. So my question is, for anyone who can answer or those actors na nag-portray bilang Abu Sayyaf members, after this film, ano yung mga takeaways and understanding ninyo? Kahit ba paano, nagkaroon ba kayo ng idea why this terrorist do this? Or maybe I'm not sure these kinds of scenarios are still happening around the world. Alright, so siguro let's start with Mr. J.M. Soriano. Because for everyone's information, he also played in the Marawi Siege Yes. story. So, and in this film, you played as also part of the extremists. Tama? Yes. Thank you, sir, for the question. Siguro dun sa question niyo po yung take away, kasi po ako yung role kong ginanapan is si Abu Jandal. Isa po ako sa mga followers ni tagasunod ni Abu Sabaya and ni Abu Janjalani, ni Gaddafi Janjalani, ni JC and ni Kuya Mon. Yung take away po doon after the role, doon mo po marirealize kung bakit nagkakaroon ng mga extremists, yung maling doktrina po. And also doon naman sa pagkatao is yung power. Doon ko po na-realize na, kasi ako po yung one time hinawakan ko po yung mga bihag. Sabi ko sa pag-ano ko ng role, ganito pala yung pakiramdam na kapag kaya mong yurakan yung buong pagkatao nila, kaya mong pasundin, kaya mong gawin lahat sa kanila. Dahil ang daming nakasuporta sa'yo may mga hawak na armas. Hindi sila makakapalag sa'yo. So iniisip ko, yung mga rebelde, ganun din yung nararamdaman, mas matindi pa. Dahil kaya nilang gawin, yung power nasa kanila. So iniisip ko, kapag yung kasamaan talaga yung naituro sa'yo, at yun yung isinabuhay mo, talagang yun yung mamamayani sa pagkatao mo. So yun sir, yun yung take away ko na pag maling doktrina yung naibigay sa isang tao, sa doon nga sa mga extremists and also sa mga kapatid nating Muslim and not also sa kapatid nating Muslim, yun yung mamamayani. Yun sir. Thank you. Thank you, JM. Let's move forward naman to one of the lead casts. We have Mr. JC De Vera, who played the role of Gaddafi Janjalani. What was your takeaway regarding that, with regard to playing the role? Takeaway. Alam mo, while doing this film, na-realize ko na lahat tayo may kanya-kanyang pinaniniwalaan. May very strong faith tayo and strong beliefs, lalo na sa pagdating sa religion. Yung mga Abu Sayyaf, meron silang sariling pinaniniwalaan, meron silang sariling Panginoon. Ang mga Katoliko, ganun din. It's just that meron tayong nag-iisang Diyos na pinaniniwalaan, regardless kung Catholic man to o Muslim. While doing this film, isa lang talaga up to now, yung curious ako na malaman and tinatanong ko up to now na
ano ba talaga yung pinag-aawayan nila? Saan nagmumula yung away nila? Bakit sila nagko-contradict sa isa't isa? Is it because of the government ba? Meron bang mga business on the side ba? Bakit meron ba silang hindi bakit hindi sila nagkakaunawaan? Like ano yung common ground para magbati yung dalawang relihiyon na yon? Bakit si Gaddafi Janjalani during that time was very mad sa mga Katoliko? Ano yung ginawa ng mga Katoliko para magalit si Gaddafi? This movie is not one-sided na sinasabi lang na si Father Roel kasi pinarusahan ng mga kapatid nating Muslim. Pero ikinukwento rin kasi dito kung bakit nagagalit yung mga Muslim sa mga Katoliko. And you know, we really don't know kung ano yung internal problem, pero sinubukan naming i-discuss dito sa film na to kung ano ba talaga yung pinagmumulan nung war, 'di ba? Pero hindi talaga natin malaman yung very deep na reason kung bakit tayo umabot sa ganito. So, takeaway, alam mo, lahat tayo may iisang Diyos at very strong yung mga pinaniniwalaan natin. And ako naniniwala ako na dapat lang natin respetuhin ang isa't isa regardless kung ano man yung religion natin. Thank you for that, Sir JC. Kuya Mon, do you have anything to share? Well, idagdag ko lang kasi every time gumaganap ako ng kontrabida, hindi ko siya nakikita as kontrabida. At dito bilang si Abu Sabaya, nakita ko yung ipinaglalaban ng character namin. Kasi imagine, nasa Mindanao, nasa Basilan, lugar ng mga Muslim, may isang pare na pupunta doon para mangaral at sabihan yung mga kababayan ng mga taga ron ng ganitong aral, taliwas sa aral ng mga kapatid na Muslim. So doon pa lang may conflict na. Imagine, panahon pa nila Lapu-Lapu at Magellan, pinagtatalunan na yung religion. Parang nauna ang mga Muslim sa Pilipinas bago dumating ang mga Kastila, dala-dala ang Kristyanismo. Nagtatalo na sila. At hanggang ngayon, ito pa rin ang pinagtatalunan ng mga taga Mindanao at mga taga Luzon. So doon pa lang, idagdag mo pa yung, yung lugar, bukod sa paniniwala, yung lugar nila yung Mindanao eh. Di ba? May isang Katoliko o Kristiyano na pupunta doon, na dayo. So syempre, may conflict talaga doon. At papakita namin sa pelikulang to. I'd like to, as the director of the film, I'd like to clarify this, no? Walang hidwaan ang Muslim at mga Kristiyano sa Mindanao. We all have to understand that this is a true-to-life story. The Abu Sayyaf kidnapping hostages. The Abu Sayyaf is a terrorist group. They are all wanted, extremists, and the Muslims condemn the actions of the terrorist Abu Sayyaf. The terrorist bandits were condemned by the religious Muslim groups. Also with the armed forces of the Philippines and the government of the Republic of the Philippines. So, it's not a war between the Muslims and the Christians in Mindanao. It's the war of the government against the terrorists. So, I'd like to clarify that, kasi baka mamaya may mga directions na pinagsabong na naman ang Muslim at Kristiyano. This is a true-to-life story, and this is the war of the AFP against the terrorists in Basilan. It just so happened na nandoon si Father Roel Gallardo at sa kanya nangyari yung sitwasyon. So, up to now, the government has initiated programs para maging peaceful ang Mindanao that led to the surrenders of the Abu Sayyaf in Mindanao. The situation now is different from before. We have peace right now. What we are portraying is the faith of Father Roel, an inspirational story that could strengthen the faith of the faithfuls.
Thank you very much for that, Direk. And my second question for Mr. Ben Medina and Ms. Ines Veneracion, Mr. Jerome Ponce. Can you share your personal experiences na sa tingin ninyo, nasubok ang faith ninyo, and how did you cope with that challenges? Sir Ben, would you like to go first?